Hindi ka iniwan ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 1, verses 18 to 23, and I read it for you. Now the birth of Jesus, the Messiah, took place in this way. When his mother, Mary, had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. Hindi ka iniwan ng Diyos. Sa mga panahon na hindi tayo napagbibigyan sa ating mga panalangin, tila ba kinu-question natin ang presensya ng Panginoon? Tila ba hindi nag-e-exist ang Panginoon? O kaya naman hindi tayo pinapakinggan? O kaya nasasabi nating natutulog yata talaga ang Diyos? Bakit hindi niya dinidinig ang aking mga panalangin? May mga tao na nagtatampo sa Diyos. May mga tao na hindi na nagsisimba at nagdarasal sapagkat akala nila pinabayaan at iniwan sila ng Panginoon. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang Diyos ay Emmanuel. Siya ay laging nasa atin. Hindi tayo kinalimutan, hindi tayo pinabayaan, at hindi kailanman ipagpapalit ng Panginoon sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Ito po'y naranasan ni Maria sa kanyang personal na buhay. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong natanggap ni Maria ang napakagandang balitang siya ang magiging ina ng Diyos. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Birheng Maria, ang ina ng Diyos. Hindi po natin sinasamba si Maria. Binibigay po natin ang para sa Kanya bilang ina ng Diyos. Nawa, mas lalo tayong mapalapit kay Jesus sa pamamagitan ng paggabay at panalangin ng kanyang ina. Sino nga ba ang mas nakakaalam sa kanyang anak? Diba ang kanyang ina na nagdala at nagluwal sa kanya? Si Maria ay pinili ng Diyos Ama na maging sisidlan ng kanyang anak. Napakalaking bagay, napakalaki ang role na ginampanan ng Birheng Maria sa pamamagitan ng pagiging ina ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ay laging sumasa amin. Nawa sa mga panahon na naiisip namin kinalimutan mo kami, bigyan niyo po kami ng lakas at matibay na pananampalatayang Ikaw ay Emmanuel. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like o mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po!